Noong sinaunang panahon, ngunit walang nakuhang anuman kaya't nagdalamhati, ang mga tao sa hinaharap ay nakatuklas ng kaunting impormasyon. Sa ika-20 taon ng Republika ng China, si General Maria Rosa ay namuno sa hukbo na nakabase sa paanan ng bundok Tai, at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay natuklasan ang isang makulay na altar na gawa sa lupa, kung saan may dalawang set ng mga aklat na jade na nakatago sa ilalim ng lupa. Sa panahon ng sinaunang Qin at Qin, ang mga sinaunang emperador ay nagtipon dito upang mag-alay, at hanggang ngayon ay nananatiling isang misteryo, marahil ay hindi kailanman matutuklasan. Si Chris Wu at ang kanyang mga kasama ay nagpalipas ng isang gabi sa hotel, at sa ikalawang araw ay nagsimula silang umakyat sa bundok Tai. Sa grupo, maraming tao ang unang beses na umaakyat sa bundok Tai, at tanging sa pagdating lamang dito nila tunay na mararamdaman ang kalawakan at kadakilaan nito. Ang bundok ay may 3 antas ng heolohikal na estruktura na parang hagdang-hagdang palasyo, nakaharap sa hilaga, nakatingin sa timog, maaaring buksan ang bundok, bumuo ng daan patungong langit na mahigit 10 kilometro ang haba, na nag-uugnay sa gitnang bahagi ng bundok, umaabot hanggang sa tuktok. Sa malayo man o malapit, mararamdaman ang diwa ng kapangyarihan na nag-uudyok sa damdamin ng tao. Ang napakalawak na bundok Tai sa harap ay nagdudulot ng kakaibang ilusyon na naglalarawan sa sarili bilang isang langgam kahit ang mga bituin at buwan sa langit ay tila maliit at walang halaga. Ito ay isang nakakagimbal na pakiramdam na nagpapasigla sa kaluluwa ng tao. Habang nakikinig si Chris Wu sa mga kwento ng mga alay, lalo pang nagbigay diin ito sa mga pag-iisip ng tao na ang lahat ay nakatuon sa mga misteryosong bagay. Si Tina ay naglalakad kasama si Kate, hindi tumitigil sa pagsasalin at pagpapaliwanag sa kanya, ang batang Amerikano ay lalong namangha sa bundok Tai, kaya't hindi siya tumigil sa pagtatanong. Si Vander ay nag-isip at muling sumulyap kay Chris Wu, at muling tumingin sa 2 tao sa unahan, ngunit napansin din niya na ang saloobin ni Chris Wu ay tahimik na pinapabayaan ito, na walang ipinapakitang reaksyon, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkadismaya. Sa katunayan, si Chris Wu ay wala talagang tiyak na ideya, kaya't siya ay nananatiling kalmado. Si Chris Wu ay nakabasa ng Huangdi Neijing, at naisip na ang mga sinaunang banal na hari ay nagtipon dito upang mag-alay, bigla siyang nagkaroon ng isang ligaw na ideya, maaaring talagang may isang sinaunang sibilisasyon na dati nang umiral at nawala. Kung gayon, ang panahong iyon ay walang duda na ang bundok Tai ay isang banal na lupa. Ngunit agad siyang umiling, naisip na ang mga nakaraang araw ay nakababagot, kaya't nagkaroon siya ng mga maling pag-iisip. Ang mga sinaunang pine ng bundok Tai ay lunti ang lunti, maraming mga agos ng tubig na dumadaloy, sa labas ay marangal at maganda, sa loob ay mazeland, at ang mga ulap na naglalaro ay nagdaragdag ng ilang bahagi ng misteryo at lalim. Isang tuloy-tuloy na pag-akyat sa unahan, sa tabi ng daan ay maraming mga tanyag na tanawin, mga estatwa ng Buddha, at mga batong inskripsyon, na nagdudulot ng walang katapusang paghanga. Mula sa altar ng pag-aalay, dumaan sa malaking templo ng emperador, patungo sa tuktok ng Jade Emperor, bumuo ng isang tuwid na daan na mahigit 10 kilometro ang haba, mula sa ilalim ng lupa, sa mundo, hanggang sa langit na tuwid na parang sinulid. Sa dapit hapon, sa wakas ay umakyat ang lahat sa tuktok ng bundok Tai, Jade Emperor Peak, tiningnan ang napakaraming bundok sa ilalim, at sa malayo ay nakita ang Yellow River, na nagbigay diin sa tunay na kahulugan ng tula ni Confucius na, umakyat sa bundok Tai at makita ang mundo na maliit, Deng Taishan Shao Tianxia. O ang 2 taludtod ni Dante Puno, sa tuktok ng bundok, isang sulyap sa mga bundok, maliit, Hui Dang Ling Juding, Yilanzong Shanshao. Ang makatang ito ay nag-iwan lamang ng isang tula na walang kapantay. Sa puntong ito, ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, ang mga ulap ay nakabituin na parang isang makulay na liwanag, na kumikislap ng liwanag na parang mga mahahalagang hiyas. Ang ganitong tanawin ay hindi maiiwasang magpabighani sa sinuman. Bigla, sa abot tanaw ay lumitaw ang ilang itim na tuldok, at pagkatapos ay lumaki, na nagdadala ng mga tunog ng sigaw ng hangin at kulog. Siyam na higanteng halimaw ang bumaba mula sa langit, na parang siyam na itim na dragon na bumuhos, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat sa bundok Tai, na nagtataka at nakatingin. Ito ay siyam na katawan ng higanteng dragon, na humahatak ng isang malaking kabaong na tanso, patungo sa tuktok ng bundok Tai. Ang dragon, na umiiral lamang sa mga alamat, kasama ng mga Diyos, ay namumuhay sa labas ng mga batas ng kalikasan. Ngunit, sa pag-unlad ng agham hanggang ngayon, sino pa ang maniniwala na ang dragon ay talagang umiiral?
Sa bundok, ang mga turista ay natatakot, ang kanilang paghinga ay tila huminto kahit na nakalimutan ang sumigaw. Ang maikling katahimikan, pagkatapos ay nag-alab ang bundoktay, lahat ay nagpanik na tumakbo, patungo sa iba't ibang direksyon, umiiwas sa mga higanteng katawan ng dragon na papalapit. Ito ay isang nakakagimbal na tanawin, sa ilalim ng pulang liwanag ng dapit hapon, ang siyam na dragon ay humahatak ng kabaong, bumababa sa bundoktay. Ang mga sigaw ng takot, ang mga iyak ng kawalang kapangyarihan, ang lahat ay nagtatangkang tumakas. Ang siyam na dragon na humahatak ng kabaong, hindi bumababa agad, ngunit nang ito ay bumaba, nagdulot ito ng malakas na pagyanig sa tuktok ng bundoktay. Boom! Ang siyam na higanteng halimaw ay parang siyam na mabibigat na bundok na bumagsak na nagdulot ng pagkabasag sa Jade Emperor Peak, ang lupa ay nagkaroon ng malalaking bitak, mga bato ay nagkalat at alikabok ay naglipa na. Ang sinaunang kabaong na tanso ay umingay ng clank, bumagsak sa tuktok ng bundoktay na nagdulot ng pagyanig sa bundok na parang nagkaroon ng lindol. Maraming mga bato ang nahulog mula sa bundok na naglalabas ng tunog na parang isang hukbo na umaatake. Maraming tao ang tinamaan ng mga nahuhulog na bato na nagdudulot ng pagdurugo, nahulog sa ilalim ng bundok, ang mga sigaw ng takot at pag-iyak ay walang katapusan. Ang pagyanig ay sa wakas huminto, ang bundok ay mabilis na kumalma, ngunit ang tuktok ng bundoktay ay matagal nang nag-ulo, maraming tao ang nahulog habang tumatakbo, na nagdulot ng labis na kaguluhan, maraming tao ang may mga sugat at nagdurugo, na natatakot na tumakas pababa sa paanan ng bundok. Ang siyam na higanteng katawan ng dragon na mahigit 100 metro ang haba, ang kalahating katawan ay nakahiga sa tuktok ng bundok, ang kalahati ay nakabitin sa bangin, na para bang isang pader na bakal, puno ng damdaming nakakagimbal, na nagdudulot. Ang Jade Emperor Peak ng bundoktay ay nagkabasag, ang lupa ay nagkaroon ng mga nakakatakot na bitak. Ang sinaunang kabaong na tanso na mahigit 20 metro ang haba, sa ibabaw nito ay may malabong sinaunang disenyo, puno ng damdaming pangungulila ng mga taon, may isang misteryosong presensya na dumadaloy. Vang Nhac Dufu, ngunit paano ang mga bundok? Ang Chin at Lo ay tila nahahati. Ang kalikasan ay tila may mga Diyos. Ang Yin at Yang ay nagtataglay ng mga misteryo. Ang mga ulap ay naglalakbay sa puso. Ang mga ibon ay naglalakbay sa mga mata. Minsan umakyat sa tuktok, tumingin sa mga bundok sa ibaba. Isinali ni TRN Trongsan. Kabanata 7, Makulay na Altar, makulay na altar, isang altar na gawa sa 5 uri ng lupa na may iba't ibang kulay. Ang pangyayari ay masyadong biglaan, ang mga kaganapan sa harap ay lumampas sa imahinasyon ng lahat. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ngunit, ang siyam na katawan ng dragon, mga katawan ng dragon, at ang kabaong na tanso na nakahiga sa harap ay tila isang katotohanan na tumama sa kanilang mga mata. Lahat ng ito ay labag sa mga karaniwang teorya na nagwasak sa kaalaman ng tao, ang pag-iisip ng lahat ay nakaranas ng matinding pagkabigla. Sa gitna ng kaguluhan, ang grupo ni Chris Wu ay hindi nagpanik na tumakas, nagtipon ang lahat sa isang lugar, hanggang sa ang Jade Emperor Peak ay muling kumalma, kahit na ang lahat ay nahulog, ngunit walang malubhang pinsala, tanging ilang tao ang may mga pasa sa braso. Sa puntong ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ang hindi maipaliwanag na tanawin sa harap nila ay mahirap kalimutan sa buong buhay nila. Ang siyam na katawan ng higanteng dragon ay tahimik na nakahiga sa harap, kasama ang napakalaking kabaong na tanso na talagang nagdulot ng pagkabigla sa paningin ng lahat, lahat ng ito ay puno ng misteryo at nakakagimbal. Lahat ay walang sinasabi, ngunit sa loob ay may mga alon ng damdamin, ang kanilang mga mukha ay puno ng iba't ibang anyo ng takot, pangamba, at hirap na makapagpigil. Nang lumipas ang mahabang panahon, si Tina ay mahinang nagsabi, mabilis tayong bumaba ng bundok. Ang lahat ay nagkakasundong tumango, naisip na dapat agad na umalis dito, walang sino man ang nagnanais na manatili pa. Ang atmosfera sa NGOC Hangtin ay nagdudulot ng lamig sa katawan, bakit may 9 na set ng long tea, bangkay ng dragon, kasama ang malaking kabaong na gawa sa tanso dito. Bakit ito bumaba sa Tyson? Kahit na ang katotohanan ay nasa harap ng kanilang mga mata, mahirap itong tanggapin, kaya't ang kanilang mga puso ay puno ng pagkabahala. Sa ilalim ng pulang liwanag ng dapit hapon na parang dugo, ang NGOC Hangtin ay puno ng mga bitak, lalo na sa lugar kung saan nakalagay ang kabaong na gawa sa tanso, na nagresulta sa isang malaking hukay, na bumubuo ng mga bitak na may lapad na mga 2 metro, na parang sapot ng gagamba na kumakalat sa lahat ng direksyon.
Isa sa mga bitak ay parang isang uod na gumagapang, umaabot sa ilalim ng mga paa ng mga tao, ngunit sa kabutihang palad, ang dulo ng bitak ay hindi umabot sa isang kamay, hindi pa nagiging isang bitak na lumalawak. Habang ang lahat ay naghahanda ng umalis, itinuturo ni Kate ang kanyang daliri sa unahan at nagsabi, "Ano ito?" Sa lupa ay may isang piraso ng basag na jade na naglalabas ng liwanag sa ilalim ng sinag ng dapit hapon. Kahit na may kaunting takot sa kanilang mga puso, naglakad pa rin sila ng ilang hakbang pasulong, at nakita sa ilalim ng bitak na may lapad na isang siko ang isang sulok ng bilog na altar na nakalantad, ang basag na jade ay nasa itaas, na tila isang NGOC Thursday. Bakit ganito? May nakatago bang anuman sa ilalim? Ang bilog na altar na ito ay hindi rin malaki, simple at payak, gawa sa 5 uri ng lupa na may iba't ibang kulay, puno ng amoy ng mga taon, hindi alam kung gaano na ito katagal. Tumingin ka, may isa pang nandyan. Si Vincent ang naunang tumayo, may takot sa kanyang mukha, itinuturo ang mas malawak na bitak sa unahan. Sa ilalim ng malaking bitak na may lapad na mga 2 siko, may isang makulay na altar na gawa sa lupa, ang bilog na altar ay nawasak, at sa loob ay may isang piraso ng jade na lumalabas, ang ibabaw ay may maraming komplikadong mga simbolo at mga sulat, na hindi kayang kilalanin ng lahat. Nang ang lahat ay nagulat, sa isang iglap ay naisip nila ang 2 salita Fong Tian, malamang na ito ang Diyos na altar para sa pagsamba sa langit. Sa loob ng NGU Sac Vintan ay may nakatagong isang piraso ng NGOC Thursday, ang Bok H. Tong niya sa panahon ng Silangang Han, si Bansi ay nagulat na, may mga nagsasabi na ang Fong Chi Entai ay Kim NNGNTHNG, may ilan ding nagsasabi na ito ay Thok N Kim THNG, at yon. At ang kanlurang hana ESC ng Tumatin, SKY Fong Tian Thursday, ay nagulat din ng Fian DNGTHC, Kim N Thatch KY. Sa isang iglap, napagtanto ng lahat na sa ilalim ng mga bitak sa paligid, may mga NGU Saktatan, at ang bilang ay hindi kaunti, umaabot sa ilang dosina. Bawat NGU Sakti-Tan ay napakasinaunang, puno ng mga tanda ng mga taon, sa isang sulyap ay makikita na ito ay umiral sa maraming panahon, ang NGU Sakti-Tan ay maaaring may NGOC Fian o may batong batayan, ang ibabaw ay may mga nakaukit na sinaunang mga sulat na mahirap kilalanin. Walang sino man sa mga narito ang hindi nagulat, bahagyang nakakaramdam na ang mga set ng Long Tea, bangkay ng dragon, at ang kabaong na gawa sa tanso ay maaaring may kaugnayan sa isa't isa. Si Chris Wu ay mahilig sa mga sinaunang aklat tulad ng Yisu KY Lohay, at mas nauunawaan ang iba't ibang Fong Tian kaysa sa marami, ang kanyang puso ay nanginginig na walang kapantay, kaya ba sa sinaunang panahon ng Tamhaang NGU. Ngunit, talagang ang 72 mga emperador ay nagdaos ng pagsasakripisyo dito. O ang alamat ba ay totoo? Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong karaming 5 kulay na alon? Tingnan ang mga nakasulat sa itaas, ang karamihan ay mga sundalo City Van, tila nagpapatunay sa hula na ito. Dapat sanang agad na umalis ang lahat, ngunit sa hindi nila namamalayan ay nahatak sila, umikot ng higit sa kalahating bilog patungo sa katawan na tanso, natatakot sa siyam na higanteng bangkay ng dragon, nagugulat sa sinaunang katawan na tanso na mahigit 20 metro ang haba, naguguluhan sa bawat isa sa mga NGU Sakti HN sa ilalim ng lupa. Tila walang panganib, ngunit ang mga Long Tea, bangkay ng dragon, na ito. Tuldok kudli. Matapos makalipas ang higit sa kalahating bilog, unti-unting nabawasan ang takot sa kanilang puso, ngunit ang isip ay may kaunting pag-aalala pa rin, nagpasya silang dapat nang bumaba ng bundok ng mas mabilis. Tingnan mo, sa loob ng pinakamalaking butas sa gitna ay may isang napakalaking Titan. Ang katawan na tanso ay bumagsak sa lupa na bumuo ng isang malalim na butas, lumipat ang lahat sa kabila ng malaking katawan na tanso, at nang tumingin sa ibaba ay muling nagpakita ng takot. Sa ilalim ng malalim na butas ay isang super na Titan, hindi ito itinayo mula sa putik, kundi ganap na gawa sa 5 uri ng NGU Saksi Thatch, matibay na kayang tiisin ang pagbagsak ng mahigit 20 metro na katawan, walang bahid ng pagkabasag. Ang napakalaking NGU Sac Thatchdan ay malinaw na hindi katulad ng ibang Thatchdan na gawa sa lupa, nasa gitnang bahagi ng mahal na hiyas din, ang kapangyarihan nito ay tila mas malaki kaysa sa Titan na gawa sa lupa. Ang katawan na tanso ay bumagsak mula sa itaas, ang lakas ng pagbagsak ay napakalaki, ngunit hindi ito nagkaroon ng kahit anong pagkabasag, walang bahagi ang nasira, mahirap isipin kung anong uri ng kakaibang bato ang ginamit sa pagtatayo nito.
Sa ibabaw ng NGU SAC thatch stand, bukod sa malaking katawan na tanso, may mga nakatumpok na hindi mabilang na mga blok ng jade at mga piraso ng bato, puno ng sinaunang anyo. Ano man ang mga blok ng jade o mga piraso ng bato ay may mga ukit na sinaunang simbolo na labis na mahiwaga, kumpara sa sundalo city van na nakita sa NGU SAC TH Dan, mas orihinal pa, tila mga simbolo ng mahiwagang mga aklat ng langit. Sa ibabaw ng napakalaking NGU SAC thatch dan, ang mga blok ng jade at mga piraso ng bato ay maayos na nakaayos at hindi nasira ng katawan na nagbigay ng pagkabigla sa mga tao. Magsimula na tayong umalis dito. Sabay na sinabi ni na Chris Wu at Chua, pinapabilis ang lahat. Agad na tumango ang lahat, talagang hindi angkop na manatili dito, kahit na may walang katapusang mga lihim, hindi ito ang tamang panahon para mag-imbestiga, ang siyam na higanteng bangkay ng dragon sa tabi ay nagdudulot ng pagkabahala, at ang malaking katawan na tanso ay lalong nagdudulot ng takot sa puso ng lahat. Nang ang lahat ay handang lumiko at umalis, isang babaeng kaklase ang sumigaw ng takot, ang bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nahulog sa malaking butas, kaya't hindi na siya nakatayo, nahulog siya sa ibaba. Mag-ingat, isang lalaki ang mabilis na nag-abot ng kamay upang hawakan siya, ang ilang mga kaklase sa tabi ay mabilis na tumulong, sinusuportahan siyang hilahin pataas. Ang batong nahulog ay bumagsak sa ilalim ng malalim na butas na naglabas ng tunog ng hangin na. Pagkatapos ay, isang malakas na tunog na bumagsak sa NGU SAC Dan. Ang super na thatch dan ay agad na naglabas ng mga liwanag na NGU SAC, lahat ay nakaramdam ng isang napakalaking puwersa na bumabalot sa kanilang katawan, ang kanilang mga binti ay tila nakatali ng isang mabigat na bagay na napakahirap kumilos. Ang NGU SAC thatch dan ay patuloy na nanginginig na nagdulot din ng pagyanig sa mahal na hiyastin, ang mga tao sa ibabaw ng bibig ng butas ay nakaramdam ng pagkahilo, ngunit hindi sila makagalaw, lahat ay nahulog sa ilalim ng malaking butas. Ang lahat ay nahulog sa limang kulay na alon, labis na natatakot. Ang lahat ay nahulog sa limang kulay na titan, nagbagsak ng isang bungkos na mga blok ng jade at mga piraso ng bato, isang tunog na RM ang umabot, ang titan ay naging isang gulo. Ang sinaunang katawan na tanso ay nasa tabi, ang tanso sa ibabaw ay may maraming kalawang, ngunit hindi maikukubli ang mga ukit na tanso na lumilitaw na malabo, tila may dala na kapangyarihan ng Diyos, may ilang mga guhit ng tao na umiiyak. Sa ganitong kalapit na distansya, kahit na maabot ang kamay ay maaari itong hawakan, ngunit ang lahat ay may takot sa kanilang puso, ang takot ay nagpapalamig sa kanilang gulugod. Ang limang kulay na titan na itinayo ng mga sinaunang tao ay nakaranas ng napakaraming taon, ginamit para sa layunin ng pagsasakripisyo sa langit, talagang nagtagumpay ba ang mga sinaunang emperador sa pagtawag? Sa oras na ito, biglang nakaramdam ang lahat ng isang malamig na puwersa ng kawalang hanggan na kumikilos, na nagdudulot ng takot sa kanilang puso. Luke Nai, Chinbo Long Ti, Zarong, Sinang Kwa na IBNG Dong Tao NMNGN Ngang Fiat Truak, Lenao Chuang BNG Yu Sakte Tan Dua Den. Tuong TRUYN, Tuluk Tien Haang Hanvu, THUNGC Tam Hoang NGU The Bay Moy Hai De Vuong Tong Dai Sihan Kwa Phong Tien, Dai El, Saudo, Bon Hu Non DUC Sai G. NGU Sak Kwang Ho Loang Lan, NGO Si Fien Sinang Thatch Fien Tran NGU Sak Tay Dan BNG Nin TRN Trong SUT, Faraan Sang, NHNGCHC Cham Kak Tran BMT Toan Bo NHP Na Ito Faraan Sang, Katate Tan Tulon Fara Kwang Mang NHU Ha. Rang rak Mton Vivun TRUYN Den, Mo KHINGO Si Fien Sinang Thatch Fien BNGNHU NTV, Saudoban Ra NHNG Tia Sang, NHNGCHDUC Cham Kak Tran BMTDUNGNHU So Sin Men, Toan Bovora, Yen Lin GIA Kong Trong. Rak Sang NHIUCHC Farakwang Mang LP Lan, Yen Lin GIA Kong Trong, Saudo NHNGKHINGO Si Fien Sinang Thatch Fien Na Ibimo Luong Gio NHETHI Kwa, Bientan Trobutan Vao Trong Ho Kong, Titika NHNGCH Tram CH Tran BMT Kua NGO Si Fien Sinang Thatch Fien Diu Datoa Koi Estro Ibuak. BN Tran Chik H Lon DNG Chik Kwa Na IBNG Dong Tao, Yen Lane MY Ngan CHCLP Lan, DUNGNHU Do Toan Bonu Ak Tip Duk Tan, Toera Kwang Mang LP Lan.
Rang rak. Tieng V na LNTH Hai TRUYN Den, Fusomo CHC Laura Tu Sai NGU Sak TH Tan BN Kan, Yenlane GIA Kong Trong. Ang paligid ng malaking katawan na tanso ay napapalibutan ng napakaraming kumikislap na bituin, sa ilalim ng pulang liwanag ng dapit hapon ay nagbigay ng mas mahiwagang tanawin. Sa mahal na hiyas din ay may ilang tao pa, nang ang kaguluhan ay nangyari ay hindi pa nakatakas pababa ng bundok, ngunit sa oras na ito nang makita ang grupo ni na Chris Wu na nahulog sa malaking butas, at nakita ang ganitong kakaibang tanawin, lahat ay natakot, nagkumpulan at tumakbo pababa ng bundok. Sa gitna ng kaguluhan, maraming tao ang nahulog, ang mga sigaw ng sakit at mga daing ng tulong ay patuloy na umabot. At sa parehong oras, ang mga sinaunang titik na naglalabas ng kumikislap na liwanag ay biglang nagtipon sa hangin, unti-unting bumuo ng isang napakalaking bakway, may isang mahiwagang puwersa na lumalabas. Ito ay isang nakabibighaning tanawin, ang mga simbolo at sinaunang titik na ito ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na puwersa, pagkatapos ng pagkakabuo ay naging isang napakalaking bakway daw, sumasaklaw sa ibabaw ng katawan na tanso at siyam na longti. Gusto kong umalis dito. Sa ilalim ng butas, may isang tao na umiiyak na sumisigaw. Hindi tayo makagalaw. Tuldok kudli. Ang lahat ay natatakot, ngunit wala silang magawa upang baguhin ang sitwasyon. Ito ay tuldok kudli. Sa sandaling ito, sa gitna ng bakwaido ay lumitaw ang larawan ng kabuuan, ang dalawang extremities ng isdang yin at yang ay nagsanib. Kahit sa makabagong panahon ng agham at teknolohiya ngayon, ang mahiwagang kahulugan ng larawan ng kabuuan ay hindi pa rin naipapaliwanag ng sinuman. May mga tao na minsang nag-base sa mga bituin upang kalkulahin ang kaugnayan sa bakwaido, gamit ang mga parameter ng astronomiya upang magsagawa ng mga kalkulasyon, at nakuha ang bilis ng orbit. Ang dalawang tao na nagtatag ng computer ay nagmula rin sa pag-aaral ng larawan ng kabuuan, daan-daang mga landas, ngunit isa lamang ang nagdala sa tagumpay. Ang sinaunang larawan ng kabuuan para sa mga tao ngayon ay nananatiling isang palaisipan na may malaking apela, paano ito natuklasan, ano ang gamit nito, at bakit ito nilikha. Hanggang ngayon, mayroon lamang mga alamat at mga hula na hindi makatotohanan, at walang anumang konkretong ebidensya upang patunayan. Sa kasalukuyan, nakita na ng grupo ni na Chris Wu ang larawan ng kabuuan na hindi nais ipaalam sa tao, ito ay may isang napakahalagang lihim, na may kaugnayan sa panahon at espasyo. Sa loob ng larawan ng kabuuan, ang espasyo ay baluktot, ang mga sinag ng liwanag ay tila nakakaakit, kasabay ng San, Cain, Tn, Doai, Cn, Chn, Lai, at Com na tumutugma sa mga simbolo ng bakwai na patuloy na naglalabas ng liwanag, na parang isang sinaunang code na kumikislap. Sa loob ng larawan ng kabuuan, ang dalawang isdang yin at yang ay parang dalawang kakaibang pintuan, patuloy na nanginginig, dahan-daang bumubukas ng isang puwang, na tila patungo sa malalayong kalawakan. Ang kumikislap na liwanag ay hindi tumitigil, ang 8 uri ng simbolo ng bakwai ay patuloy na naglalaro mula sa liwanag tungo sa dilim, sa wakas ang mga komplikadong pagbabago ay naglaho, lahat ay lumiwanag, nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Isang malakas na tunog ng pagyanig, sa gitna ng larawan ng kabuuan, ang dalawang isdang yin at yang ay dahan-daang bumukas, sa prosesong ito paminsan-minsan ay naglalabas ng kumikislap na liwanag, kahit na may nakikita ng isang sinaunang kalawakan. Ang kumikislap na liwanag ay hindi tumitigil, ang 8 uri ng simbolo ng bakwai ay patuloy na naglalaro mula sa liwanag tungo sa dilim, sa wakas ang mga komplikadong pagbabago ay naglaho, lahat ay lumiwanag, nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Sa wakas, ang isdang yin at yang ay lumawak na parang isang karaniwang pintuan na nagbubukas ng isang napakalaking at misteryosong daanan, hindi alam kung saan patungo, at ang loob nito ay madilim. Kasabay nito, sa tuktok ng Taison, ang 9 na katawan ng higanteng dragon ay nanginginig, ang katawan ay umuugong, ang pagyanig ay unti-unting lumalakas. Ang grupo ni na Chris Wu ay nakatayo ng malapit sa katawan, maraming tao ang natatakot at sumisigaw, at maraming mga estudyanteng babae ang nanginginig at umiiyak. Ano ang gagawin natin? Tulungan mo ako. Sa ganitong sitwasyon, lahat ay may pakiramdam ng kawalang kapangyarihan, maraming estudyanteng babae ang malakas na umiiyak. Sa oras na ito, ang mga may kaunting tibay ng loob ay naguguluhan, nakatingin ng mabuti sa napakalaking katawan, ang takip ng katawan ay biglang nanginginig at umalis sa kanyang posisyon, lumitaw ang isang malaking puwang sa loob, na napapalibutan ng kakaibang aura.
Luang Zoang, ang katawan ay muling nanginginig, ang takip nito ay halos nahulog, isang hindi nakikitang puwersa ang humihila sa lahat. Ay kaunting tibay ng loob ay naguguluhan, nakatingin ng mabuti sa napakalaking katawan, ang takip ng katawan ay biglang nanginginig at umalis sa kanyang posisyon, lumitaw ang isang malaking puwang sa loob, na napapalibutan ng kakaibang aura. Luang Zoang, ang katawan ay muling nanginginig, ang takip nito ay halos nahulog, isang hindi nakikitang puwersa ang humihila sa lahat. Sa susunod na sandali, lahat ay nakaramdam ng pag-ikot ng mundo, at pagkatapos ay biglang naging madilim ang kanilang paningin, lahat ay pumasok sa loob ng katawan. Ha, tulungan mo ako. Ang ilang tao ay halos natatakot na mamatay, sumisigaw ng labis na takot. Ang siyam na katawan ng higanteng dragon na dati ay nakasabit sa pader ng bundok ay ngayon ay nanginginig, kasabay nito, ang katawan ay naglabas ng isang pagsabog, at pagkatapos ay muling nagsara. Agad, ang siyam na katawan ng dragon ay parang siyam na bundok na lumilipad sa kalangitan, kahit na hindi pa rin nagpapakita ng anumang buhay, ngunit dahan-dahan nilang hinahatak ang malaking katawan patungo sa madilim na misteryosong daanan na nilikha ng larawan ng kabuuan. Ang buong Taizon ay matinding nanginginig, tila ang langit ay babagsak, ang mahal na hiyas ay nagbigay ng limang kulay na liwanag na tila nag-uugnay sa langit at lupa. Ang buong Taizon ay matinding nanginginig, tila ang langit ay babagsak, ang mahal na hiyas ay nagbigay ng limang kulay na liwanag na tila nag-uugnay sa langit at lupa. Pagkatapos, ang araw na kulay dugo ay biglang nawala, ang tuktok ng Taizon ay unti-unting bumaba sa ibabaw. Ang langit ng Thai-Sisi Bakwai na napakalaki ay ganap na nagsara, dahan-daang Nagel Xiaoxi. Ang 9 dragons ay humihila ng kabaong, na nawawala na ang anyo. Lahat ng NGOC Fien at Thatch Fien sa ibabaw ng NGU Saktaydan ay naging abo, isang banayad na hangin ang humihip, ang abo ay kumalat sa hangin. Lahat ng ito ay nangyari sa sandaling ang sinag ng hapon ay pulang-pula tulad ng dugo, tiyak na magdudulot ito ng isang malaking alon, na maririnig sa bawat sulok ng mundo. Ang Taizon ay tiyak na magiging sentro ng atensyon ng mga tao, ngunit lahat ng ito ay wala ng kinalaman kay Chris Wu. Sa loob ng lumang kabaong na gawa sa itim na tanso, puno ng malamig at madilim na aura, may ilang mga estudyanteng babae na natatakot na natigilan, ang kanilang mga puso ay puno ng kawalang kapangyarihan at takot. Ngunit hindi sila naglakas loob na sumigaw, lahat ay pinipigilan ang kanilang mga tinig, tanging mga bulong ang naririnig. Ano ang gagawin natin? Sino ang makakapagligtas sa atin? Totoo bang nasa loob tayo ng kabaong na tanso? Bakit ganito? May paraan ba para makalabas? Patuloy na tumatawag ang lahat sa kanilang mga cellphone, ngunit hindi makakonekta, walang paraan upang makipag-ugnayan sa labas. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpalala ng takot ng lahat. Huwag kayong matakot, kahit na sa ngayon ay wala tayong paraan upang makipag-ugnayan sa labas, ngunit ang nangyari sa Taizon ay tiyak na magugulat sa mundo, tiyak na ito ay maririnig sa labas, magtiwala kayo na ang mga rescuer ay darating ng mabilis. Si Chua ay tila kalmado, ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa takot ng lahat. Tama si Chua. Huwag kayong magpanik, kailangan nating manatiling kalmado, tiyak na magiging ligtas tayo. Ang tinig ni Vincent ay napakakalmado, nakatulong ito sa lahat na maayos ang kanilang sitwasyon. Tama, huwag kayong matakot, nangyari na ang insidente, kahit na matakot tayo ay wala tayong magagawa, ang mahalaga ay mag-isip ng paraan upang makalabas. Kahit na si Leoning ay isang babae, sa pagkakataong ito ay nagpakita siya ng napakalakas na pag-uugali, walang takot. Si Chris Wu ay hindi nagsalita, tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang madilim na lagusan na nilikha ng Thai-Sisi Bakwai ay paminsang sumasagi sa kanyang isipan. Sa oras na ito, nandoon pa ba siya sa NGOC Hangdin? May isang masamang pakiramdam sa kanyang puso. Sa liwanag ng cellphone, makikita ang takot at nerbiyos sa mga mukha ng lahat, hindi kakaunti ang may maputlang mukha, kahit may ilan na nanginginig. Si Tina ay hindi kalayuan, nakayakap sa kanyang mga tuhod, kahit na medyo mapatla ang kanyang mukha, ngunit nananatili siyang kalmado. Sa tabi niya ay ang batang Amerikano Kate, ang dalawa ay patuloy na nag-uusap sa mababang tinig sa Ingles. Si Vander ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay,
Tanging ang kanyang mukha ang mapatla. Tiyak na siya ay labis na kinakabahan, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Sa katunayan, ang lahat dito ay labis na nababahala, sa kabila ng katotohanan na sila ay nasa isang saradong kabaong na tanso. Lahat ba tayo ay nahulog sa kabaong na tanso? Tingnan natin ang bilang ng tao. Nang umabot sa ika-30 na tao, ang tinig ng estudyanteng namamahala sa pagbilang ay naging nanginginig. Sinabi, bakit may ika-30? Sa klase ay may kabuuang 33 estudyante. Sa simula ng pagpupulong, 3 tao ang nasa ibang bansa para mag-aral at hindi nakadalo, at may 5th tao pang hindi nakarating dahil sa mga espesyal na dahilan. At sa pagkakataong ito sa Thaisun, ang 3 estudyanteng nag-aral sa ibang bansa ay bumalik, ngunit ang 5 estudyanteng iyon ay hindi nakarating, kabuuang 28 tao lamang, kung isasama pa ang estudyanteng Amerikano na si Kate ni Tina, 29 na tao lamang ang dapat. Ngunit ngayon, bakit may 30th tao? Sa loob ng malamig na kabaong, sa isang iglap, lahat ay nakaramdam ng panginginig, ang kanilang mga likod ay tila malamig. Bakit? May isa pang tao. Sino? Sino siya? Tanong ng isa. Ang tinig ay nanginginig. Lahat ng screen ng cellphone ay nagliwanag. Natatakot na pinagmamasdan ng lahat ang kanilang paligid. Labis na natatakot kung may isang estranghero na lumitaw sa kanilang harapan. Ang mga magkakakilala ay nagtatangkang tumingin sa isa't isa, nanginginig sa takot habang tinitingnan ang paligid. Sa oras na ito, sa wakas ay nakumpirma ng lahat na may isa pang tao. Ang taong iyon ay nakasandal sa isang sulok hindi kalayuan. Ikaw, sino ka? Ikaw ba ay tao o multo? Sa loob ng misteryosong malaking kabaong na tanso, anumang kakaiba ay maaaring mangyari. Ang puso ng lahat dito ay puno ng pag-aalala. Ang boses na umuungal mula sa madilim na anino ay umuuga. Pagkatapos ay ang mababang boses na mahinang umabot, multo, multo. Ay umuulit sa loob ng kabaong na tanso. Sa oras na ito, lahat ay nakaramdam ng isang malamig na hangin na dumadaloy mula ulo hanggang paa, ang kanilang mga balahibo ay nagsimulang tumayo. Ang lahat ay tila nahulog sa isang yelo, maraming tao ang natigilan, may isang babae na natatakot na sumigaw ng malakas, ang mga sigaw ay umabot sa lahat ng dako. Multo, nasaan ka? Ang boses na iyon ay tila humihina, maaaring maramdaman ang napakainaantok na anino. Ang kanyang katawan ay tila nahihirapang tumayo. Totoo bang, isang, nakakatakot na lugar, nasa, kabaong na tanso ba tayo? Ang madilim na anino sa sulok ay dahan-daang tumayo, sa simula ay medyo malabo, ngunit sa kalaunan ang boses ay unti-unting naging matatag. Nakita ng lahat ang mataas na anino na tumayo, hindi kaunti ang hindi makapagpigil na umatras. Habang ang madilim na anino ay papalapit, nagsalita ito. Ako ito, Vince. Huminto ka. Huwag kang lumapit dito. Itinaas ng lahat ang kanilang mga cellphone, gamit ang mahina nilang ilaw, nagliwanag sa harapan. Muusad pa sulong, sinabi, ikaw ba talaga si Vince? Hindi mo ba makilala ang aking boses? Isang screen ng cellphone sa madilim na harapan ay nagbigay ng liwanag, isang pamilyar na tao ang humawak ng cellphone na nakataas sa harapan, makapal ang kilay at malaki ang mata, matipuno ang katawan. Si Vince ang pinakamatalik na kaibigan ni Chris Wu noong sila ay nasa kolehiyo, dahil sa ilang personal na bagay ay hindi siya nakadalo sa pagpupulong, ngayon ay biglang lumitaw, kahit sino ay may pagdududa sa kanyang puso. Hindi ako naniniwala, hindi talaga dumalo si Vince sa pagpupulong, ikaw, sino ka talaga? May isang tao sa likod na nanginginig ang boses, isang tao na hindi dapat narito. Ay nasa loob ng kabaong na tanso, ito ay nagdulot ng labis na panggigilalas sa marami sa mga narito. Siyempre ako si Vince, may tubig ba kayo? Uminom ako ng tubig. Patuloy na umuusad ang madilim na anino patungo sa harapan. Huminto ka. Moy nguivncn la ko matin duc. Bang bakang th lam g kahan la dng lay, vchng min fen fan chin man, han cclc giathik, noili kong it chuyen ko luk hok dai hok. Tatin tung han chin la bang ba. Dip fam khu kikin din noi. Saudo non ditoy bnngui bang ba,
Hi NGUI damo THI Gian Chua GPMT, NG ka duoy think HUNGNHU Vekong dinang SC ma MLY now mola. Look moy DU. BIV trong naso chuyen, takong TH tham gia hoplop duang THI Gian. Saulay NGH inoi moy NGUIMUN toy thahison, ta X lai zong chuyen trong na, buang nin la den. Tuldok kudli, bang badon ly bin nuak koang dip fam duak wa, NGUC, UNG lin tak my ngum nuak lon, luk nahi moy noi chuyen lam the na olay trong kwa na idong. Luk han che toy, moy NGUI da lane nui tulu, handi theo dai sap treo lane tran. Noi tom lehan koy NHU kong may man, luk chin bolong ti, zarong, sinang kwa na ilon BNG dong thao vat cham vao thahison, kong duang luk dai sap treo dua han lane den NGOC haang din. Han kong so theo lan so ang NGUI bo che XUNG nui, malay MLY mo si dai Thursday, di ay den ki thahison intin TR lay, kong so Thursday thuang. Saudo. Hanza zanan THY kan dam NGUI dip fam roy vao bien trong H lun, ki han che toy vua luk cn mo CHCLP lan GIA kong trong, han ngo ai chik H, nong kong di dong DUC chu nao. Galaw. Hanggang sa ang malaking kabaong na tanso ay umuga, ang takip ng kabaong ay nalihis, siya rin, tulad ng lahat, ay nahulog sa loob ng kabaong. Hindi ko alam kung tama ba ito o hindi dahil nasa labas kami ng 5 kulay na altar, nang si Beans ay nahulog sa kabaong na tanso, siya ay agad na nawalan ng malay. Hanggang sa puntong ito, unti-unti nang naalis ng lahat ang mga pagdududa, ang mga nerbiyos na parang hinabang busog ay sa wakas ay nakapagpahinga. Kailangan nating mag-isip ng paraan para sa sariling kaligtasan, kasalukuyan tayong nasa loob ng kabaong na tanso. Labis akong nababahala, may masamang kutob ako. Ang mukha ni Tina ay medyo mapatla, ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa madilim na bahagi ng kabaong na tanso. Kumpara sa ibang mga babae, siya at si Leoning ay nagpakita ng napakakalmadong reaksyon. Nang marinig ang mga salitang iyon, maraming tao ang nakaramdam ng panginginig. Magtipon tayong lahat sa isang lugar. Huwag maghiwalay. May mungkahi si Chua. Lahat ay nagtipon sa isang lugar, ginamit ang mahina at malabnaw na liwanag ng kanilang mga cellphone upang suriin ang paligid. Nakatayo sila malapit sa isang bahagi ng kabaong na tanso. Makikita ang ilang mga ukit na larawan ng mga Diyos sa tanso. Mayroong 9 dragons na may malupit na mga pakpak na nakataas, at mayroon ding mga tao na may mahahabang balahibo na parang kadena na nakatingala sa langit at sumisigaw. Ang mga ukit na gawa sa kalawang na tanso ay may mga nakaukit na mabangis na hayop na nakatala sa Shanhaijing, tulad ng Thao Thiet, Sinang KY, Thao Ngot, na may napakalaking katawan at nakakatakot na mga mukha, tila napakabuhay, na nagdudulot ng takot sa mga tao. Habang naglalakad sila sa tabi ng pader ng kabaong na tanso, napansin ng lahat ang maraming mga ukit ng tao, tulad ng mga tao mula sa sinaunang panahon kasama ang ilang mga Diyos mula sa malalayong nakaraan. Pagkatapos, napansin ng lahat ang isang napakalaking kakaibang disenyo, siksik, na may mga maliliit na tuldok, na talagang kahawig ng isang cosmic map. Ang malaking kabaong na gawa sa tanso ay mahigit 20 metro ang haba, at higit sa 8 metro ang lapad, at ang lahat ay nakakita lamang ng mga ukit mula sa isang sulok. Hindi na nila ito ipinagpatuloy na suriin, dahil sa puntong ito, naramdaman ng lahat na tila may isang bagay na umiiral sa malalim na bahagi ng kabaong na tanso. Lahat ng cellphone ay sabay-sabay na itinaas, ang lahat ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumakad ng ilang hakbang pasulong, sa malabo ay makikita ang isang itim na rektangulo sa gitna ng kabaong na tanso. Maliwanag na ito ay hindi isang bangkay, at hindi rin ito mukhang isang bagay na may buhay, na nagbigay sa lahat ng kaunting kapanatagan, at patuloy silang lumakad ng ilang hakbang pasulong. Sa loob ng kabaong ay may kabaong, talagang isa itong kabaong. Nang makita ng malinaw ang bagay sa unahan,
Maraming tao ang huminga ng malamig na hangin. Sa gitnang bahagi ay may isa pang kabaong na tanso, hindi umabot sa 4 na metro ang haba, hindi rin umabot sa 2 metro ang lapad, mukhang sinauna, may mga ukit na mga sinaunang disenyo, natatakpan ng tanso, puno ng mga bakas ng panahon, na nagdudulot ng takot sa mga tao. Hindi ito basta isang kabaong sa loob ng kabaong, ito ang tunay na kabaong, isang kagamitan para sa pag-iingat ng mga bangkay. Ang malaking kabaong na tanso sa labas ay tinatawag na quash, ito ang pambalot ng kabaong, ang dalawa ay pinagsama upang tawaging kabaong. Ipinaliwanag ni Vince para sa ilang mga tao na hindi nakakaintindi. Narinig na ang bagay sa harap ay tunay na kabaong upang ilibing ang katawan, agad na maraming tao ang umatras, ang kanilang kalooban ay puno ng takot. Kung ang kabaong ay ganito kamisteryoso, gaano kaya kahalaga ang katawan na ililibing dito? Sa isip ng lahat ay may kaunting pagdududa, ngunit may kaunting takot din. Noong nakaraan, nakarinig na sila ng maraming kwentong bayan, iba't ibang uri ng mga sinaunang libingan, kung ikukumpara sa kabaong na ito na gawa sa tanso, talagang hindi ito karapat-dapat banggitin, wala talagang halaga. Mayroon bang nakakita ng kabaong na gawa sa tanso na mahigit 20 metro ang haba? Mayroon bang nakakita ng misteryosong kabaong na nahulog mula sa langit? Mayroon bang nakakita ng 9 na katawan ng dragon na humahatak ng kabaong? Nagdududa ang mga tao kung may tao bang katawan sa loob nito, talagang hindi maisip kung ano ang nakabaon sa loob ng kabaong. Sa loob ng madilim na kabaong na tanso, unti-unting naging tahimik. Walang nagsasalita, ang lahat ay puno ng takot, nakatingin sa kabaong na tanso na naglalaman ng katawan sa harap, ang paghinga ng lahat ay naging mabigat, at ang puso ng bawat isa ay labis na nag-aalala. Ang kabaong na tanso ay may mga batik ng berde, ano kaya ang laman nito? Lahat ng ito ay may kaugnayan sa 5 colors altar sa tuktok ng Time Mount. Matagal na ang lumipas bago nagsimula ang mga tao na magbulong-bulungan, nais nilang malaman ang dahilan kung bakit naganap ang lahat ng ito. Totoo na may kaugnayan ito sa 5 colors altar, ito ang nagdala ng 9 na katawan ng dragon at ng kabaong na tanso. Ang mga saksi sa lahat ng mga hindi kapani-paniwalang pangyayari ay labis na naapektuhan ang kanilang pag-iisip. Ang 5 colors altar ay itinayo ng mga sinaunang tao, maaaring sabihing napaka-misteryoso, si Chris Wu ay nag-isip ng marami. Gaano karaming mga lihim ang nakatago sa buhay na nawala ng sinaunang panahon na hindi alam ng mga tao ngayon. Walang nangyaring panganib, unti-unting bumalik ang isip ng lahat sa normal, nakatuon sa mga pangyayaring nagaganap sa harapan. O baka, ang 9 na dragon ay hinayla ang kabaong na tinawag ng mga sinaunang tao. Nang sabihin ito, agad na may isang tao ang tumutol at nagsabi, ang mga tao sa sinaunang panahon ay matagal nang patay. Ang ibig kong sabihin, ang 9 na dragon ay humila ng kabaong hanggang sa araw na ito, bilang tugon sa tawag ng mga sinaunang tao. Nang isang babae ang nagbigay ng ganitong teorya, lahat ay nagulat, na tila ang 9 na dragon at ang sinaunang kabaong ay bumalik matapos ang ilang libong taon bilang tugon sa tawag, talagang hindi alam kung ano ang dapat isipin. Ano ang katotohanan? Hindi natin alam, lahat ay haka-haka lamang, maraming posibilidad. Tama. O baka ang 9 na dragon na humila ng kabaong ay talagang walang kaugnayan sa mga sinaunang tao, kundi bumalik lamang ito sa sarili nitong bayan. Nakita nyo na ba ang mga ukit na gawa sa tanso? May mga sinaunang tao, may mga Diyos mula sa sinaunang panahon, maraming mga ukit ng mga tauhan na tila umiiyak, na nagdudulot ng pakiramdam ng kalungkutan at pangungulila, na parang nagkukwento ng isang sinaunang kwento. Baka ang katotohanan ay, ang 9 na dragon na humila ng kabaong, nakatakas mula sa panganib, bumalik sa kanilang bayan. Isang kwentong puno ng sakit. Paano kung ang mga tao sa sinaunang panahon ay talagang may paraan na hindi alam ng mga modernong tao, upang tuklasin ang isang malalayong espasyo? Ang 9 na dragon ay humila ng kabaong, bumalik sa kanilang bayan, nang umalis ay buhay pa, ngunit sa pagbabalik ay mga buto na lamang, at katawan na lamang. Sa mga pag-uusap, unti-unting nawala ang takot ng mga tao,
nag-iisip ng iba't ibang posibilidad. Ngunit sa sentro ng kabaong na tanso na puno ng paggalang, walang sino man ang naglakas loob na humawak dito, lalo na ang magbukas nito. Sa tingin ko, ang mga tagapagligtas ay tiyak na nasa timeout na, maaaring hindi na sila malayo. Sana walang hindi inaasahang mangyari. Mabilis tayong mailigtas. Walang paraan ang lahat upang makaalis sa kabaong na tanso. Ang kabaong ay umaabot sa 8-9 na metro ang taas, at ang takip ng kabaong ay nakasarado, talagang walang paraan upang makalabas. Habang ang lahat ay umaasa sa sandali ng kanilang paglikas, biglang nangyaring malakas na pagyanig ang kabaong na tanso, hindi na makatayo ang lahat, at nahulog. Maraming tao ang direktang nahulog sa lupa. Bakit ganito? Anong nangyayari? Ang lahat ay naguguluhan. May isang babae na humahagulgol, mahigpit na humahawak sa katabi. Dumating na ang mga tagapagligtas, marahil ay Nagel iligtas na sa atin. Soban en Laycock NCN, GICHTLYNGUIBN kan. NGUICUVN datoy, solid dang GICU chuang ta. Trong luk dang lolang eshay. Kwana ibng dong thaurong dong sang edem man liet. Kong iso thdng vng. HUNHU toan bunga tran mtdt. Sinang chik kwana idong lan lio then mat tipzuk. Leila mo tieng rangman. GINGNHU la mai betran kong zain kwa tng mai lan lio. Bidinang CNG than mo tng bang lan lio. Kong ngung run lane. RM Motieng Rangman, GINGNHUSMC, DUNGNHUMUNCHNV het titi kamoy SVAT dang tontay, so THKHNG din RNG chik kwa na ilon BNG dong thao zaira vacham man. Nong makong chin vao luk nai, BN trong kwa na idong denkit, nong hancham kak BNG dong thao fara mo chuan sang UO. Trong nahi matrong ha LCLUNG vacham. Moy NGUI kin ni BT din, moy CN kam gia sapso vacham long TRILDT, nong trong nahi mat gio M soang LNG. Kien NGUI ta dinang lane mo siaw gia KYD. Kong duang, moy roy so mo LCLUNG CCKY dang S dan vao, tay saw lay dot nin antin lay. Hindi ito ilusyon, ang kabaong na tanso ay talagang nagkaroon ng matinding banggaan, umikot ng ilang beses, ngunit hindi tayo naapektuhan. Sa pagkakataong ito, napagtanto ng lahat na ang kabaong na tanso na naglalaman ng katawan ay nakabitin sa pader, matatag na nakapirmi, at hindi nahulog. Tiyak na ang kabaong na tanso ay nakahiga sa lupa, ang maliit na kabaong na naglalaman ng katawan ay matatag na nakapirmi sa ilalim ng kabaong, hindi gumagalaw, kaya't matapos mahulog ang kabaong, tila ito ay nakadikit sa pader. Maaaring isipin kung gaano kalakas ang puwersa kanina, ngunit ito ay nawasak ng mahina na liwanag ng mga ukit na gawa sa tanso, na nagdulot ng pakiramdam na hindi ka panipaniwala. Liwanag, may liwanag na pumapasok mula sa labas, sigaw ni Tina. Lahat ay lumingon, patungo sa direksyon na tinitingnan ni Tina. Sa harapan ay talagang may kaunting liwanag na dumaan. Ang malaking kabaong na tanso ay nakahiga, ang takip ay nakatagilid, na bumubuo ng isang puwang, sa wakas ay nakaligtas na tayo. Ang takip ng kabaong ay lumihis mula sa orihinal na posisyon, ang puwang na ito ay sapat para sa 2 tao na magkasabay na makalabas, ngunit madilim din sa labas, kaya't ang liwanag na pumasok sa kabaong ay hindi masyadong maliwanag. Ang lahat ay pumalakpak at nagdiwang, nag-aagawan na tumakbo patungo sa harapan, na para bang nais na tumakas mula sa madilim at nakakatakot na espasyo na ito, ayaw nang huminto kahit isang segundo. Ngunit, matapos ang lahat ay tumakas mula sa kabaong na tanso, lahat ay nagulat na parang estatwa. Ngunit, matapos ang lahat ay tumakas mula sa kabaong na tanso, lahat ay nagulat na parang estatwa. Ang lupa ay tila nahaluan ng dugo, nagbigay ng kulay na kulay rosas kayumanggi, malamig at nag-iisa. Ang tumambad sa mga mata ay isang malawak na espasyo, sa lupa ay may ilang malalaking batong lava na nakatayo, na parang mga tombstone.
Ang liwanag sa kalangitan ay malabo, isang madilim na kulay, na parang masamang hangin na nagmumula sa mga ulap sa dilim sa dapit hapon. Ang lahat ay naguguluhan, ang lugar na ito ay tiyak na hindi ang tuktok ng Time Mount. Ang lupa na kulay rosas kayumanggi ay malawak at tahimik, walang anumang senyales ng buhay, na nagdudulot sa lahat na hindi malaman kung nasaan sila. Hindi pa nila ito nakita dati, at hanggang ngayon ay hindi pa nila narinig. Ito ay isang banyagang lupain, misteryoso. Ito ay, saan ito? Umalis na ba tayo sa Five Colors Altar? Ang boses ng taong nagsalita ay nanginginig. Ang mga tagapagligtas ay ikinulong tayo sa isang lugar na walang tao, natatakot na may panganib ang siyam na katawan ng dragon. Lahat ay may masamang pakiramdam, tila may hindi magandang nangyayari sa kanila. Sa tamang oras na ito, maraming tao ang sabay-sabay na kumuha ng kanilang mga mobile phone at tumawag, ngunit walang kakayahang kumonekta, walang kahit anong signal. Hindi ito ang Five Colors Altar. Nasaan tayo? Maraming tao ang nagpakita ng takot, walang saya sa pagkatakas, tanging takot lamang. Mula nang makawala mula sa kabaong, ilang sandali lamang ang lumipas, ngunit ang tanawin sa kanilang harapan ay ganap na nagbago. Ang makapangyarihang diwa na kayang saklawin ang libo-libang bundok ay wala na, sa harapan ay isang patag na lupain, parang isang disyerto na puno ng mga batong walang hanggan. Tahimik na pinagmamasdan ni Chris Wu ang lahat ng ito, ang masamang kutob ay talagang naging totoo, mula nang makita ang Tai Chi Bagua na nagtipon sa Five Colors Altar, bumuo ng isang napakalaking madilim na daanan, siya ay nagkaroon ng masamang pag-iisip. Kahit na noon ay hindi niya nakita ang siyam na dragon na humahatak sa kabaong papasok sa daanan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na kailangang mag-isip pa. Ang tanawin sa harapan ay sapat na upang ipakita ang lahat, hindi ito Five Colors Altar, at tila matagal nang hindi na sila nasa daigdig. Kabanata 11, Pinagmulan ng Liwanag. Nasaan ba talaga tayo? Gusto ko nang umuwi. Ilang mga estudyanteng babae ang hindi nakapagpigil at umiyak ng malakas. Isa na namang makulay na altar, at Chris Wu ay magkasama, nagtinginan sila at sabay na umiling. Noong sila ay nasa kolehiyo, sila ang pinakamabuting kaibigan, at pagkatapos ng pagtatapos ay madalas na nagkikita, nauunawaan ang isa't isa, ngunit sa kasalukuyan, pareho silang may pakiramdam na hindi maayos ang sitwasyon. Ang kalagayan ng lahat ay labis na nag-aalala, puno ng mga hindi tiyak na pagbabago. At sa oras na ito, ang iba pang mga tao ay nagbawi ng kanilang mga tingin mula sa disyerto, nagsimulang mag-alala, naguguluhan sa kanilang paligid. Ang napakalaking kabaong na tanso ay nakahiga sa likuran nila, sa ilalim ng kabaong na tanso ay isang napakalaking makulay na altar na bato, na halos kapareho ng altar na nakita sa Time Mount, na itinayo mula sa 5 uri ng malalaking batong may iba't ibang kulay. Ang makulay na altar na bato ay sumasakop sa napakalaking lugar. Maaring isipin na ito ay isang napakalaking proyekto noong itinayo ito, ngunit ito ay nasira ng walang katapusang mga taon. Ang napakalaking altar ay halos natatakpan ng lupa, hanggang sa ngayon ay parang yelo na lamang. Ngayon, ang siyam na dragon ay naghatak ng kabaong dito, patuloy na bumangga sa lupa, na nagdulot ng pagguho ng mga bato, na nagbukas ng isang bahagi ng hindi malinaw na anyo ng altar. Hindi lamang ang napakalaking kabaong na tanso ang nasa altar, kundi pati na rin ang siyam na higanteng bangkay ng dragon ay naroon, maaring isipin kung gaano kalaki ang makulay na altar. Tayo, ay naligaw, hindi na natin mahanap ang daan pauwi. Isang mahina at nag-iiyakang estudyanteng babae ang sumigaw, ang kanyang katawan ay nanginginig, kung hindi dahil sa may humahawak sa kanya, matagal na siyang nahulog sa lupa. Maraming tao ang nagpakita ng maputlang mukha. Kanina ay nag-isip ang lahat tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang posibilidad na madalas mangyari sa isang banyagang mundo. Ming tao ang nagpakita ng maputlang mukha. Kanina ay nag-isip ang lahat tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang posibilidad na madalas mangyari sa isang banyagang mundo. Walang sino man ang nagnanais na tanggapin ang katotohanan ito, ngunit hindi na nila makita ang Time Mount, at sa kanilang harapan.